Paano nagiging sakuna ang isang panganib? Hindi na bago sa Pilipinas ang mga panganib. Bunsod man ito ng kalikasan o ng ating mga sariling kagagawan. Ngunit nagiging sakuna lamang ang isang panganib kung malawak ang pinsalang dulot nito sa mga buhay, ari-arian at komunidad. Paano iiwasan ang isang sakuna? Nararapat maging handa ang bawat isa sa pagdating ng isang panganib. At nagsisimula ang kahandaang ito mula sa pagkakaroon ng mga pulisiyang tutugon sa kaganapan ng isang panganib o sakuna. Narito ang 8 pangunahing pangangailangan sa pulisiya ng Pilipinas ukol sa disaster management. Pagkakaroon ng isang sistema ng kahandaan at pag-iwas sa sakuna sa pambansang antas. Higit na mainam ang pag-iwas sa sakuna kaysa pagbibigay ng lunas dito. Kaya't kinakailangan ang isang sistema ng kahandaan na pambansaang saklaw upang mas epektibong mapaliit ang pinsala ng isang sakuna. Simula sa pamilya, barangay, munisipyo, syudad, tungo sa mga probinsya at rehiyon. Ang sistemang ito ang magbibigay ng kakayahan sa lahat ng antas para sa wastong pag-iwas at pagtugon sa isang sakuna. Pagkilala sa pangangailangan ng bawat kasarian sa pagpaplanong pangsakuna. Walang pinipiling biktima ang sakuna. Lahat ay apektado. Lalaki, babae, bata man o matanda. Bawat isa may partikular na pangangailangan. Sa usapin ng edukasyon, kalusugan, nutrisyon at kapaligiran, ilan lamang ito sa mga mahalagang matukoy at mabigyan lunas sa pagpaplanong pangsakuna. Paglikha ng hazard maps ng mga pinakabulnerableng lugar at pagpapalaganap ng impormasyon para sa populasyon nito. Isang paraan ng hazard mapping sa pagtukoy ng mga maapektuhang lugar bago pa man maganap ang isang sakuna. Kasama sa pagpapakalat ng akmang impormasyon para sa populasyon ng mga lugar na ito, malaki ang maitutulong ng ganitong hakbang sa pagpapaliit sa bilang ng mga maaaring mapinsalang buhay o ari-arian sa gitna ng isang panganib. Pag-aaral at pagtukoy sa maaaring maging pagkukulang sa implementasyon ng mga programang pangsakuna ng pamahalaan. Upang maging lubos na epektibo ang mga programang pangsakuna ng pamahalaan, mainam ang pagkalap ng datos at impormasyon mula sa mga komunidad. Maaaring itong gamitin sa pag-alam sa mga kalakasan at kahinaan sa pagpapatupad ng mga naturang programa ng pamahalaan. Maaari ring itong maging gabay sa pagtugon sa mga partikular na pangangailangang pangsakuna ng bawat komunidad. Muling pagsusuri sa pampulisiyang implikasyon ng mga programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna at ang pagsasaayos at pagpapahusay ng mga kaparaanang kaugnay nito. Nararapat din timbangin sa pampulisiyang antas ang mga programang pangsakuna ng pamahalaan. Halimbawa, malawak at naaabot ba nito ang mga komunidad? Tumutugon ba ito sa lahat ng pangangailangan? Sa ganitong pagsisiyasat, maaaring isagawa ang pagpapabuti at pagpapahusay sa iba pang kaugnay na programang pangsakuna. Pagbabahagi ng wastong kaisipan at pag-uugali para sa katatagan at pagbabawas ng mga kahinaan laban sa sakuna. Mahalagang magabayan ang mga komunidad sa wastong pag-iisip at pagkilos bilang paghahanda sa panganib at sakuna. Ilang halimbawa ay ang pagpapahalaga sa buhay sa isang paglikas at ang pagpapaunlad ng bayanihan o pagtutulungan bilang instrumento sa pagtugon sa isang sakuna. Pagsasama ng batayang kursong pangsakuna sa kurikulum sa lahat ng antas ng paaralan. Dahil pangalawang tahanan ang paaralan para sa maraming kabataan, malaki ang maitutulong ng paglulunsad ng drills, trainings, fora at exhibits upang mas mapaigting ang kanilang pag-unawa sa mga panganib at sakuna. Maaari din nilang ipasa ang impormasyong ito sa kanilang mga tahanan at mapabuti ang kahandaang pangsakuna ng komunidad sa kabuuan. At panghuli, pagpapatibay ng ugnayan at komunikasyon tungo sa mga komunidad para sa mas maagap na pagtukoy sa pagdating ng panganib at sakuna. Mula sa National Disaster Agencies, kailangan ng mabilis na pagbaba ng impormasyon tungo sa mga lalawigan hanggang sa komunidad.
nararapat namang may kakayahan ang mga komunidad na basahin ang impormasyong ito. Integral din ang pagkakaroon ng sariling panukat ng bawat komunidad na magbibigay babala sa pagdating ng panganib o sakuna. Gayon din ang kaparaanan upang mapalaganap ang kanilang nakalap ng impormasyon sa loob ng kanilang komunidad at pabalik sa mga national agencies. Ito ang 8 pangunahing pangangailangan sa pulisiya ng Pilipinas ukol sa disaster management. Sang-ayon ito sa mga pangunahing pangangailangan sa pulisiyang pangsakuna sa buong Asia at maging sa buong mundo. Sa kabuuan, pinakamalaga ang aktibong paglahok ng lahat ng mamamayan sa implementasyon ng mga hakbang na ito. Sa ganitong paraan, mas matitiyak natin ang inaasam na kahandaan sa panganib at pag-iwas sa sakuna.